Hello guys! How's your day? Ayun yung ano ko ngayon. Ayun yung aking parang ano. Huwag na tayo mag-uusap ng trading. Magtanungan na lang tayo. How's your day? Ano ba ilagay dito yun? How's your day guys? Aha. Dito na lang. How's your day? How's your day? How your day? Diba? How's your day guys? Hello Fixie Mark. Sino may nanonood ba sa akin? Uy! May nanonood naman pala. What's up guys? How's your day guys? How's life? In the deep blue sea? Tara't magkwentuhan na lang tayo. Ayos naman yung ano ko, no? Music ko, no? Ano mas malakas? Yung music ko, yung boses ko? Hey. Do you have any questions? Paturo po mag-trade. Hirap naman ang tanong mo. Ganto lang. Di ba may ganto? Ayan. Nakita mo yan. Yan. Taya ka lang. Yun ang maganda. De, joke lang. You go to babypips.com. Babypips.com. Kasi, ayan. So, you go here para at least tama yung maituro sa'yo. Ayan. Go here sa babypips.com. Tapos, ayan, may mga courses sila. How to trade forex. Ayan. How to trade forex. Ayan. Ayan. Diba? Get started. Preschool. Ayan na. Matik na yun. Diba? Kesa naman, madali lang yan. Kayang-kaya mo yan. I believe in you. Kayang-kaya mo yan. So, dyan ka na lang umano para at least diba? Ayos ba? Live si coach. Oh, hindi ako coach. Hindi ako coach. Lodi Bells. Hindi ako coach kasi hindi naman ako nagtuturo kung anong gagamitin mong strategy. Ang tinuturo ko lang is paano gumawa ng robots. Yun lang naman eh. Di ba ang coach dapat parang tuturuan ka niya ng ito gagawin mo, ganyan, ito anin mo. Kasi yung course ko is more on like parang technical course eh. So, parang hindi siya hindi. Tsaka parang ang cringy nung coach, alam mo yun? Ang cringy. Ang cringy. Ang cringy ng coach Lodi. Alam mo yun? Parang para akong para akong si sino ba yun yung inaano ni Nico David ngayon? Si Franklin Miano. Paggawa ako EA, pwede ng 5K sa EA. Ako minimum, pero marami sa mga students ko tumitira sila ng 5K. Pero syempre depende yun sa depende yun sa conditions na papagawa mo, di ba? I think may mga students ako na tumitira ng 5K. Ako kasi medyo Marte na kasi ako eh. So diba? So ako ang minimum ko talaga is ang minimum ko is 12K. So syempre hindi pa alam doon, di ba? So yun yung doon. So ngayon ang nangyayari kapag yung ganyan nga na ang gagawin ko na lang, edi mag-enroll na lang kayo. Maturuan ko na lang gumawa ng EA kaysa magpagawa kayo, di ba? Ma-disappoint pa kayo sa una yung gagawin, di ba? At least yun, mas sulit, di ba? Alam mo yun? So, nakikigets niyo ba ako? 5 spear gun for EA. Pwede! Ayan ang gusto ko!
Tingin mo na ng spear gun mo. Tingin mo na ng spear gun mo. Yun ang kailangan kong makita. Quality ba? Ay, spear gun mo yung ano lang. Ang minimum ko 120. 3 rubber. 3 rubber. Gumagawa ka ng spear gun? Wow. G ako dyan. G ako dyan. Basta maganda, di ba? G ako dyan, men. G ako dyan kung ano, ha? G ako dyan pag umaano, di ba? Teka lang, ano tayo dito. How to enroll. Nasa link ko lang. Tignan mo lang yung course sa link ko. Ayan. Pero wag ka muna mag-enroll kung ang iyong knowledge with Forex is hindi pa, alam mo, yun. Mag-enroll ka na lang kapag ano na, kapag chill na, alam mo yun. Kapag na okay ka na dito, and diba? Ito na muna, siguro. Ito na muna. Ito na muna yung kasikasuhin mo. So, kasi kung sa akin, mahirap yung ganun eh. Ano yan? Go tayo 5K. Ang 5K plus spear gun. Ay, G ako dyan. Oh, syempre. Pero syempre, pag-usapan muna natin yung complicated. Dito na natin pag-usapan. Ano ba yan? Pag napasa ko na challenge, pwede na. Marami naman kasing pumapasang ani. Alam mo yun? Ang tuturuan... Pwede, sige, bala. Basta may pera kang ano. Ito ang ano doon is kung marunong ka na mag-trade and you want to expand lang yung knowledge mo about trading by creating robots, di ba? It's part of trading naman di ba? So, you can go ahead and enroll sa course ko. Pero kung yun ang aasahan mo, medyo mahihirapan tayo doon kasi I'm not a trading coach di ba? Alam mo yun? Hindi ako trading coach. I don't know kung paano maging trading coach sa level kong to. Pero hindi ako trading coach nag-gets niyo ba ako? So, parang, alam mo yun? So, hindi ako trading coach. So, parang ano lang ako, parang technical instructor lang ako di ba? So, yun yung, alam mo yun? Good afternoon. Good afternoon, bossing. Good afternoon din sa iyo, Omniscience. The Omniscience Trader. Ang hirap naman yan, the Science Trader na yan, di ba? Mindset, momentum, mindset lang. Focus lang sa goal. Shoutout. Oh, si Smart Finance. Shoutout. Nagtuturo ka, boss. EA development lang ang tinuturo ko. EA development lang. Hindi ako tuturo mag-trade. Kung gusto niyo mag-trade, dito lang kayo sa Baby Pips. Ayan, dito lang. babypips.com lang. Okay na yan. Dito pala. Ayan. Ay. Ano ba? babypips.com lang. Hindi ako tuturo mag-trade, Lord Bells. Diba? Yung alin? Itong Baby Pips. Punta ka lang dito, then I think sign in ka lang, tapos punta ka lang dito sa Learn Forex or Learn Crypto. Ayan. So, punta ka lang dyan, tapos mapupunta ka na dito. Then, ayan, pwede ka na get started, di ba? So, start the course, di ba? So, tuloy-tuloy na yan, tapos parang aanahin mo na siya dyan. So, relax na yan. Alam mo yun? Kumpletuhin mo muna yan, get a couple of months experience, then saka mo na isipin kung, di ba? Ano ang para... Ano yan? Katapos lang mag-board exam, ready to learn na ako niyan. Uy, anong binord mo, Lodi Bells? Anong binord mo? Congratulations, ha? Congratulations, man. Wow, yan ang maganda. Yan ang magiging trader ka tapos ano ka pa, passport, PRC license holder ka pa. Palag! Diba? Ano naman ito? Bilang isang EA developers, naniniwala ka ba na guaranteed mo kaya mo mag-profit ng 100 USD per day? Ako hindi ko na alam mo yun? May times na mas malaki, may times na mas maliit, may times na negative. Hindi mo naman kaya yun na isigurado di ba? Alam mo yun? And kung ganun mo kasi isipin yun, yung arawan na sahod, para ka lang ding arawan nagtatrabaho noon, di ba? So, hindi mo yun. So, it's just the same with any other hustle, di ba? Any other way of earning, di ba?
So, kung ganun mo isipin nyo na 100 daily ka, di ba? Hindi mo maano. So, hindi ko siya naiisip ng ganun. Parang ang nangyayari sa akin is, what do I need? Then, kapag, ano na yun, palag na. Alam mo yun? Hindi. Yes, oo. Kapag inasahan mo kasi, alam mo yun, yung, hindi naman na inasahan mo, yung parang, yung talagang binilang mo na yung mga eggs sa basket mo, maano ka talaga eh. Alam mo yun? Mababaliw ka talaga. And hindi mangyayari yun, men. Alam mo yun? So, kung may nagpa-promise sa inyo ng ganon, shit. Kung may nagpa-promise sa inyo ng ganon, medyo off na agad yan, di ba? Yung guaranteed everything, di ba? Mga ganon. I've been a trader for the last 12 years, Lodi. So, na-experience ko na may win streak ka, ma-experience ko na talo ka din ng ilang buwan, alam mo yun. Hindi mo siya pwedeng gawing sahuran eh, alam mo yun. It's the reality of it eh, diba? Hindi mo siya pwedeng gawing parang sasabihin mo, oh, ito yung ano ko, ito yung gagawin ko for today, diba? Kailangan ko nito, diba? Pwede maglagay ng ano eh, ng yung tipong maglalagay ka ng what do you call this? Yung amortization mo with trading. Naku po. Di ba? There's no, alam mo yan? Yung kilala ko, ino-offer an EA worth 100k, then kikita. Eh, siyempre, malaki din siguro ang kapital noon, di ba? Alam mo yan? Mahirap yan. As a trader, di ba? Eh, di ba trader ka? O, paano mo gagawin yon? 100 daily. Di ba? Ganun mo rin naman titignan yung EA eh. Kasi wala namang iba yun eh. Automated lang yun, di ba? As a trader, paano mo titignan na ano? Paano mo kakita ng 100 USD per day? Di ba? Oh, so i-automate mo lang yun, di ba? Na ano mo, and is kung yung na-evaluate mo na strategy na kikita ng 100 USD per day, eh, maganda ba ang ano nun, di ba? Ano yan? Risk management nun, so ilan ang capital na kailangan mo. It's the same, di ba? It's the same with the just manual trading. Automated lang, di ba? So, ayan, di ba? Smart Finance. Sino nga ba to? Si ano to? HG. Yung HG na EA, boss, kayo gumawa. Ano yung HG na EA? Madami na akong ginawa. Madami na akong ginawa, Lodi. Anong HG? Anong HG EA? Ano? HGE, ito? HGEA Trading, ito ba? HGEA Trading, ganyan. Never lose money every month. O, yan, mga yan, di ba? Ito? 100% win rate. Eh, dito, susubukan mo pa ba yan? Alam mo yun? HG sikat sa Light Finance. Sige nga, tingnan natin. No? Tingnan natin kung ano. Kung 100% yan, sure ball ako walang ano yan. Walang stop loss. Diba? Tapos naka-overfit. Alam mo yan? Naka-overfit yan, tapos naka-ano. Usually naman, gano'n naman talaga. Kaya pala nagtatanong isa student ko kanina yung kung okay ba yung robot sa Light Finance. Yun pala yun. Hindi ko naman alam. May ilaw pa ako, oo, di ba? Lahat pala ganito. Ayan. Lahat ng age nila profitable sa ngayon lang yun. Alam mo yun? Di ba kayo nagsasawa? Di ba? Hindi ba kayo nagsasawa sa mga ganyan na ano? Na hahanap ka ng ano, tas lilipat ka ulit sa Martin. Nakasusunugan ka sa isa, lilipat ka na naman sa isa, di ba? Tapos kapag na ano kayo, di ba napapagod, di ba? Hindi nyo ba mag-gets na wala yun sa ganun, na hindi ganun talaga ang trading, na wala talagang, alam mo yun, ang hirap naman, di ba? Ang hirap, Lodi. Pa-review nga sir, sabi kasi nila may SL. Pwede namang may SL talaga eh, kaso ganito itsura. Pwede naman talaga may SL eh, di ba?
Ayan o, katulad ng ganyan o. Ayan o, may SLTP, di ba? Ito SL, ito TP. Pwede naman ganyan eh. Di ba? May SL pa rin naman to. Di ba? May SL pa naman to, di ba? Oh, ito pala. Oh, may SL naman to, di ba? Oh, ito nakikita nyo ba? Ayan o. Ayan o, may SL to. May SL. Technically, may SL yan. Oh, technically, may SL yan. Oh. Sinong pwede mag-argue na walang SL yan? Di ba? Oh. Pero is it worth it, di ba? Kasi, kung iaano mo naman kasi, kung tag dito, kung parang isa-summarize mo naman kasi ang trading talaga, it's just a matter of ano ba yung gusto mong will you take the trade eh, di ba? Kung ang trading kasi is evaluating if the risk is worth it eh, di ba? Yun naman palagi yun eh. Yun naman palagi yung kailangan mong ilagay sa utak mo. Is the risk worth it? Yun lang naman eh. So kung kukuha ka ng mga trade, okay ba yung risk na yon? Pag natalo ka ba okay lang? Di ba? Nag-gets nyo ba ako? Is the risk worth it? Yun ang trading. Hindi yung ganyang mga shit, di ba? Anyway. I'm a trader. Tanggalin ng SL pag buti nga, nag-ano ka eh. Nag-SL ka eh. Okay lang naman wala eh. Di ba? Okay lang naman wala na tinatanggal mo pala. I mean, okay lang na tinatanggal mo. Basta alam, kasi dapat, when you go in a trading day, when you go in a trade pala, or a trading day, ganyan, alam mo na yung maximum and minimum mo, di ba? So, you are allowed to lose this amount. Yun lang yun eh, di ba? Tapos, di ba, if you are willing to lose today 100 USD, di ba? Yun yung lagi mo lang, yun lang makokontrol mo dun eh, yung allowed mo i-lose every day. So, if you're going in a trading day, lagi mo lang alam dapat yung limits mo, di ba? And kapag you don't count wins na willing ka mag-lose ng 100 USD, tapos ang napalanunan mo lang is 10 USD, ganyan. Is that a win? Hindi yun win, di ba? Alam mo yun? Hindi yun win. Alam mo yun? A win is not, hindi yun win kasi, again, nag-break even ka lang. Alam mo yun, wala kang kinita doon. Kasi ang ni-risk mo ay 100 USD. Diba? Ang pinuhunan mo is 100 USD. Diba? Para ka nagnegosyo tapos nag-ano ka lang. Diba? Nagigits nyo ba ako? Diba? Nagigits nyo ba ako, Lodi Bells? Ilang EA ba loads kailangan mo? Iba't iba? Hindi mo kailangan ng ganun, Lodi Bells. Parang strategy lang yon. Parang strategy lang yon. You just treat one EA as one trader. Diba? Para ka lagi ko sinasabi doon sa mga students ko na kapag ikaw gumagawa ng EA, treat it as a student. Treat it as a trader na parang hi-hire mo. You are a trading manager. Diba? You are a trading manager na na mag-hire ng isang trader. Diba? Tapos, titingnan mo yung performance niya through backtesting. Yun naman yun eh, di ba? Nagigets niyo ba ako? So, i-hire mo ba? I-hire mo ba kapag, syempre, may hire ka for this, may hire ka for another condition, kung ano mang yung strategy niya, di ba? Pero ang bottom line is, di ba? Na you hire because of the strategist performance, not yung parang mag-a-assign ka sa isang market condition. Kasi you can never find out kung kailan ba matatapos to, kailan ba mag-i-start yung trend, kailan ba alam mo, nagigets niyo ba ako? So, medyo sino tong Zendaya siya na to? Ba't parang paulit-ulit siya nagpo-follow sa akin? Pwede pala yun. Following 1K. You love Jesus? Wow, I love Jesus too. Let's pray. Ayan o, paulit-ulit siya. Ano bang gusto mo? Zendaya siya. Ayan, so. Hello guys! Ang dami kong viewers ah. Hello guys! What's up, what's up? Bakit tayo sa trading nagtatanong? Di ba ang sabi ko tawag dito? Ano tayo? What do you call this?
Ano tayo ngayon eh? How's your day? Yun yung ano natin, di ba? How's your day? Yun ang ano natin ngayon. Yun ang ating ano. Wait lang at taglalag yung aking ano because patayin ko nga muna to. Control C. Naglalag yung aking may ginagawa kasi ako ito. Nire-refine ko pa yung gabay. So ito yung ginagawa ko buong araw. So yun, diba? Nakakalugaw nga, grabe, no? Sobrang init. Talagang sobrang init, di ba? Ito, si KG, kabayan to. Oy, kamusta kayo dyan sa kabilang side ng... Ano? Nakita ko yung ano mo yung content mo, nag-ano ka floating restaurant Nakita ko yun Ano ka dun nakakahilo yun. Hindi na ako umulit dun eh. Nakakahilo eh, no? Anyway, sobrang init nga, no? Ano ba heat index ngayon ng ano? Heat index, Palawan. Heat index, Palawan. Tignan natin. Heat index, Palawan. Today. Grabe. 32. Hindi naman pala ganun ka. Pero parang init, ano? Kain, suka. Hindi naman. Grabe ka naman. Pero masarap naman yung food nila doon. Ewan ko lang din. Hindi. Ano ko doon? Team ano ko eh. Ano bang favorite restaurant mo dito, Madam KG? Ako naman kasi I'm not originally from Palawan talaga. Nalumipat lang ako dito around 3 years ago. So, ano bang masarap na restaurant dito? Ako, ano parang na notable lang sa akin is ano, guni-guni. Guni-guni, ano ba? Sangyup Salam. Wala palang may ganun pala sa Maynila, ano, Sangyup Salam. Hey, what's up guys? 32. Parang di naman ganun kainit kanina. Parang lumalamig-lamig na ng konti. Totoo ba? Totoo ba to? Heat index Palawan. Uy, putya, nag-46 kanina, men. What the fuck? Nag-46 kanina? A dangerous peak index is Celsius 100 in Puerto Princesa. Ay, grabe! Kaya pala ayaw magtrabaho ng mga tao. Ay, grabe pala, no? Hindi naman ako lumabas kasi kanina eh. Lumabas lang ako kanina umaga, nag-gym lang ako. Pero umaga pa yun. So, hindi ganun ka, ano. Pero, 46! Anak ka ng tipak. Grabe! FX Dream ba sir tool na ginagamit sa EA? Yes, isa yon. Pwede rin na normal IDEs like normal IDEs na ano, pwede rin. Ito, paano ba 'to ibalik dito? Ayan. Ito, katulad dito, itong VS Code. Yan, pwede naman yan. Para sa ano. Or pwede rin naman na any other IDE na pwede ang Python tsaka MQL5. So, pwede yun. So, FX Dream sobrang ganda nun. Kasi, ano na lang yun eh. Parang drag and drop na lang yun, di ba? Pero of course, sabi ko nga sa mga students ko lagi na hindi naman kahit ano namang ganda ng ano mo, programming skills, kung wala yung trading mo, wala lang din yun eh. Kaya ang dami nag-feel dyan sa, sa EA Dev na yung usually ganun ng story eh. Di ba? Usually ganun yung story ng mga tao dito sa mga students ko. Usually marunong naman sila gumawa ng EA, mas magagaling na programmer nga sa akin yun eh. Kasi ang problema is how did it translate to ano. So the coding part is madali lang eh. Yeah.
legit na sobrang dali lang ng coding part. Ang mahirap is yung how you will translate di ba? And how will you test di ba? Di ba, alam mo yun, na parang how will you test yung strategy na yon, kasi madali mag-code, sobrang dali, as in, set of instructions lang yun di ba? How to test and how to deploy, how to backtest, yun yung how to optimize, yun yung may hirap na part di ba? So free lang ba? May bayad yun yung FX Dream so pero okay naman. I have a YouTube video, may mga YouTube videos ako na nagtuturo ng FX Dream, so you can go in my YouTube and mag-like ka naman kasi nilalangaw na YouTube ko. Sir, may student ako na nagpa-mentor sa'yo sa paggawa. Now, in progress na yung strat niya, natutunan niya sa akin, turn to A. Ay, wow! Yung di ba, support and resistance. Sino yan? Sino yung student kong yan? Si ano ba yan? Taga Puerto? Taga Puerto din? Ito mga taga dito pala hindi nagpapakita sa akin. Sabagay, hindi rin ako nagpapakita. Taga Puerto ba yan? Madam KG? Oo, okay yan. Ay, student ko. Di ba? Ito pala, may testimonials. Kamusta naman yung services na binigay niya sa iyo? Kamusta naman ang mga services na binigay sa inyo niya as a EA developer? Na satisfy ka ba? Or support and resistance, medyo mahirap gawin yon. Maraming variations yun di ba? Hindi ko na nga ginagamit yun sa mga EAs ko Kasi medyo maraming di ba? Ang shortcut dyan is sa super trend. Yan ang shortcut yan Magandang shortcut sa so nagpo-front siya now, sir. Ay, maganda. Front. Ang front is forward. Baka forward, madam. Forward test. So, ibig sabihin, sinasalpak niya sa live to get the bugs, not the profitability, The bugs. Okay? Because profitability can be sa backtesting and sa pag-a-analyze na ng results mo. So, lagi lang natin tatandaan yan. That wala kang mapapatunayan sa forward test na profitability. Lagi mong tatandaan na ang potential for profits is nasa backtesting yon, nasa historical. And nagpo-forward test ka for manual traders is para makita mo kung maispatan mo ba talaga yung strategy na yon, or kung for EAs is kung makikita mo ba, di ba? Alam mo yun? Kung may bugs man lalabas, di ba? Alam mo yun? Mga glitches, di ba? Yun yung silbi nun, di ba? Shoutout sa mga tunay na gwapo. Yun lang. Nasaan? Ay, si Idol Toby. Ito, follow niya si Idol Toby. Lagi naglalabas siya ng TA niya. Yan, si KG din. Si Madam KG. Yan. SMC gamit ko na. Maganda ba, sir, sa Tricious sa 2EA trading? To be honest, Lodi, medyo sa lawak kasi, sa dami kasi ng SMC, medyo di ba? Hindi naman sa dahil paano ba to? Mas maraming mas effective na automated yun na lang. Mas maraming mas effective na automated strategies with besides SMC. So, alam mo yun. So, di ba? Tsaka medyo mahirap medyo mahirap kasi katulad ng may nagpagawa ng isang araw ng hindi naman nagpa-conceptualize lang ng Silver Bullet, di ba? O ICT, di ba? Silver Bullet. Ayun, so na-test niya yung Silver Bullet niya. Okay lang, madali lang gawin yun. Kaso syempre, meron pang ibang yung SMC, di ba? May iba pang entries yun, di ba? May iba pang patterns na titignan, di ba? So, ayun na naman, medyo nakikits mo, medyo medyo lang, napansin ko lang sa kanya, lalo na yun, sa na-conceptualize. As a trader kasi, dapat ang inaatupag mo is how to evaluate strats. Yun naman kasi yung trabaho mo as a trader If you are looking towards being a professional talaga, yung tipong ito talaga gusto mong gawin with your life, di ba? Yun ang main na trabaho mo sa evaluating strategies, di ba?
Actually, isa rin yun sa parang nahirapan yung iba kong students na mag-adjust eh. Gusto na lang i-let go yung strategy nila. Kasi nung tinurn nila sa EA, medyo na disappoint sila. Usually ganun yun eh. Humbler kasi talaga ang EA eh. Diba? So medyo na disappoint sila. Then ang gusto na nilang gawin is maghanap. Yun na yung ginagawa nila. Diba? Nagigets niya ba ako? Sabi ko nga kakilala kita sir na may good CA talaga kasi RM talaga ang turo mo. Yes! Pero tuturo din ako ng martingale doon. Pero maraming naghahanap eh. Hindi ko matanggal eh. Pero katulad nung EA na yon, walang sinasabi niya walang SL, di ba? Galit sa hindi naman yun sa EA eh, di ba? Doon yung sa gumawa eh, doon sa nag-conceptualize eh. Bakit hindi siya naglagay ng SL, di ba? Bakit hindi siya di ba? Nagigets niyo ba ako? Bakit hindi siya naglagay ng risk management na maayos, di ba? So, parang ang doon, parang ang dapat mong tignan is hindi yung gumawa ng EA, hindi yung mismong EA yung may problema, doon is the developer eh, di ba? Yung kasama niyang kaya niyang gumawa ng EA, ang problema, hindi niya kaya mag-trade. Usually, gano'n naman talaga yung pattern nun eh. Magaling siya mag-code. Lahat ng klase kaya niyang gawin. Pero the management, wala. Hindi niya So, yun talaga yung parang tinuturo natin sa... Diba? Ano strat mo, sir? Wala eh. Itong strat ko. SL na malaki at maliit na TP. The best to, 100% win rate to kahit saan. Diba? 100% win rate yan. Lupit yan. Okay. Correct, sir. O, diba? Yun yung parang dun eh. Katulad ikaw, alam mo lahat ng strategy pero you don't have hindi mo kayang maggawa ng plano, diba? Hindi mo kayang i-plano yung isang budget range, 'di ba? So, let's say na ang galing mo nga for example, yung strategy ni Madam na support and resistance, diba? Ang galing mo support and resistance. Pero hindi ka makapagplano ng 10k account, 'di ba? Para pumasa ng kung saan man, or kung may kliyente ka na gustong hindi ka makagawa ng plano, trading plan, 'di ba? Wala lang din 'yon, yung galing mo sa support and resistance, 'di ba? Wala lang din yun, para ka lang may espadang hindi mo pinanghihiwa, parang gano'n. Or meron ka lang baril na hindi mo pinuputok, baga, parang gano'n yung parang analogy doon. So, yung management mo mismo, nung account mo, wala lang, di ba? So, yun dapat ang inuuna eh, di ba? Yun yung, di ba? Nadali mo, sir. Uy, wala akong nadadali, guys. Huwag kayong, madam, baka may makakarinig. Pagkalitan ako. Sabi, sino dinadali mo? Patay. Patay tayo. Nakita mo na ba akong naglalakad sa palengke, KG? Namamalengke ka ba? Kung namamalengke ka at makita mo ako, pag nakita kitang namamalengke, mag-hi ako sa'yo. Uy, ikaw yung nanonood sa TikTok ah. Nagtabon. Doon ako madalas nagtabon. Pero nung last week nagtagkawayanan ako. Anyway. Hello guys. Hello. High risk low reward. Usually ganyan, di ba? Pero mas frequent yan. Mas frequent magtatama yan, di ba? Mas frequent to. Ayan, di ba? Oh. So, ngayon, paano mo i-evaluate yan? As a trader, yung win rate nito is around 70, ganyan. So, ibig sabihin. Pero, ito yung risk reward. Pero yung isa, ang risk reward niya, may katapat kang trader. Bihira manalo. Bihirang-bihira. Pero, ang trade niya, ganito.
Pero bihira, siguro mga once a month, isa lang panalo niya. Pero ganito ang mga trades niya. Di ba? Mas mataas win rate na ito. Taas ng win rate, di ba? Pero isang talo. Nakikigets niyo ba ako? So, win rates without context, di ba? Is that a measure ng skill ng isang trader, di ba? So, ibig sabihin, kapag nakakuha ka ng isang trader, ay mag-evaluate ka ng performance, tapos win rates na nakita mo, of course, may kasunod na tanong yon. May kasunod na tanong na ano ang risk reward niyan, di ba? Alam mo yun, ano ang risk reward nung ano, di ba? Nagets mo? Paano siya mag-lot sizing, di ba? Win rates can never be a measure ng ano, kasi ewan ko ba? Hello guys, good evening. Ang ganda ng ano ko, habang dumidilim, gumaganda yung ano ko no? Gumaganda yung aking ano, no? Hello guys. Baka may questions kayo. Salamat sa pagtambay Kahit wala naman akong ginagawa talaga. By the way, yung tina-type nyo is makikita sa YouTube kasi i-upload ko to sa YouTube So, kung may pabati kayo kung may pabati kayo, Lodi, so pwede kayong bumati tapos malay mo naman, di ba? Malay mo naman na gumanda yung ano. Hello Dizon, Dyson, Zizon, Din, Doizon. Gusto ko yung mga ano nyo vacuum nyo Tsaka yung mga blower. Mahal nga lang. Ba't ang mahal na mga blower nyo? Ba't yung mga ano nyo? Anyway. Hello guys! Hello Krits Dazai! Hello Jez Nixon! What's up? Hello. Pero grabe talaga yung hit index kanina. So ibig sabihin, pwede ka ng ano? 46? Grabe naman yung 46 na yan. 46 ang wala. Madam, live na. Si Madam KG. Oo, Madam, mag-live ka na. Huwag mo akong sabayan, baka maubos ako ng ano. Char lang, joke lang yan, char lang. Gabi ata nagla-live yan si Madam, no? Ako gagawin ko na ito, susubukan na maging consistent. Yan talaga yung parang kulang ko dito sa live So maging consistent sa pagla-live. Kaso ang problema, yung oras. Yun yung isa yun sa ano, yung oras ng pagla-live. Medyo, di ba? Hindi ko rin matansya kung ano yung maganda Pero ano nga ba maganda, di ba? Kaya mo yan, sir. Viewer mo kami. Ay, no problem yan. Misa nga ako dati. Noong panahong na buhay pa yung gabay. Nakaka-release lang tapos medyo sineswerte-swerte. May mga may mga viewers ako maabot ng 200, ganon. Tapos may araw din na dalawa lang kami dito nagkagantuhan. Minsan yun pa yung magandang live Ang daming napapag-usapan no? Yun pa yung magandang napag-uusapan yung pagkonti yung ano. Anyway, done for that. How's your day? Done for that. Tayo na lang mag-uusap. Total Hello Greg. What up? What's up? How's your day? So yan yung mga ko. Ayan ang aking ngayon. Ayan ang aking script. How's your day, guys? How's your day? You good? Anong pinagkaabalahan mo today? Ha? Anong pinagkaabalahan mo today, guys?
Mr. Greg o Miss Greg o Mr. Greg? Anong pinagkaabalahan mo at naging good ang iyong day? Sana all. Diba? Anong pinagkaabalahan mo? Kakatapos lang kanina mag-trade yung SB. Kakatapos lang kanina mag-trade yung SB. Diba? Anong kakatapos lang mag-trade yung SB? London. Hindi ko alam yung SB, Lodi. Ano yun? Silver Bullet. SB kasi yun. Silver Bullet. Silver Bullet, guys. Magkatabi kasi. Sa bagay. Tama naman. Kasalanan na ang cellphone. Kasalanan ng cellphone yung Lodi. Silver Bullet. Boss, kamusta Lord? Si Franklin Miano, kita ko ni-repost mo yun, di ba? Oo, kasi si Nico David parang timang eh. Ang kulit eh, no? Kaya, punta tayo kay TikTok. Yung kay Nico David. Nico David. Grabe, no? Grabe din naman si si Franklin, masyadong no. Tsaka parang ang dami niyang slip ups, 'di ba? Alam mo 'yun. Ang dami niyang slip ups sa internet, 'di ba? What's your background, sir, para makagawa ng EA? Wala naman. Engineering, pero anong background ko or ano ang what would it take na background? Yun ba yung tanong mo? Diba? Hindi ko alam eh. Hindi ko alam, Lord Bells. Hello guys! Uy, dumadami ulit yung viewers ko. Tambay lang. Ano? Yes po. Kahit simple coding lang, hindi naman kailangan ng Of course, kapag gagawa ka ng EA, kailangan trader ka. Diba? So, diba? Tambay lang, dito lang tayo, tambay lang tayo dito, men. Kaya nga yung music ko parang chill music lang, di ba? Chill music lang tayo kasi, alam mo yun, parang relax lang ngayon eh, relax lang tayo, di ba? So, alam mo yun, chill lang tayo and, nightcap baga, alam mo yun? Nightcap, so para pagpatulog ka na, di ba? Pagpatulog ka na, di ba? So, anong course nung araw, kuya? Nung araw, engineering ako, mechanical engineer ako. Pero syempre, medyo, di ba? Medyo, alam mo yun. So, pero nag-self-study lang ako ng programming. Actually, self-study yung programming ko. Tapos, ayun. Kung mag-aaral ka ng programming, siguro just start with Python na lang. Or, kasi medyo, or start with MQL5. Pero, makaisa ka lang alam mo yun, makaisa ka lang na language, palag-palag na lahat yan di ba? So, makaisa ka lang na language, palag-palag na lahat yan, men. So, siguro, start with the, di ba? Lalagay ko rin dito para astig. Kunwari coder. Kunwari nagko-code ako ng malupet. To be honest, hindi ako ganun kagaling na programmer, pero di ba? Hindi ko kaya yung mga shortcuts na mga, alam mo yun, hindi ko kaya yung mga ganun. So, Python. Sir, bigay ka ng sample criteria at tinitingnan sa EA mo. Laging win rates lang. Di ba? Kapag okay yung win rate niya kasi, madali nang gawin, yan di ba? The first is yung win rate. Ang next mong anuhin kasi is yung flexibility niya. Kasi kahit ano naman tag dito, win rate yun, kung hindi mo mababago-bagoin, ma-optimize yung kanyang paglalagay ng lot size, paglalagay ng SLTP, o kung paano man yung mga parameters ba ganyan, wala lang din yun, di ba? So, yung win rates na yun is won't matter, di ba? So, yun yung next mong anuhin. So,
one is flexibility. Yun talaga yon. So, yun yung una mong titignan. Because yung performance ng EA, madali lang pagandahin yun eh. Nagets nyo ba ako? Madali lang pagandahin yung EA. So, yung results ng EA, madali lang talagang pagandahin yun. We have a concept called overfitting, di ba? You are trying to overfit yung parameters, yung settings baga nung EA mo para ang kukunin niya lang sa passes yung mga magagandang trades, di ba? So, natural, maganda ang backtesting report noon, di ba? So, medyo ano yun. So, kaya the only way para masabi mo na okay yung ano niya is you get a sample ng EA niya, tapos the parameter should be external. The parameter should be editable baga para at least mababago-bago mo, 'di ba? Yun naman yung ano eh. Remember that EAs are just tools eh, 'di ba? Tools ng algo traders eh, 'di ba? So alam mo yun, mas flexible yung EA, mas okay. Yun naman yung parang ano ko doon. Mas madaling galawin yung EA, mas okay. Mas madaling i-optimize yung EA, mas okay. Never ka naman parang titingin talaga sa whole performance ng EA. Kasi, again, pwedeng i-overfit kasi yun eh. Diba? So, pwedeng dayain baga. So, funnel hacking it was called. Uy, ito si Simple Kalakal. Ayan o. Punta kayo dyan. I-follow nyo kung gusto nyo magpagawa ng EA. Ayan, yan. Simpleng Kalakal. Nagpi-freelance na rin siya gumawa ng EA yan sa ano. So, student ko siya. Yan, Simpleng Kalakal. Ayos yan. Yan gumawa yung SMCEA. Ewan kung maganda ba. Yan, gumawa yan ng ano. Yan gumawa yan ng SMCEA si Simpleng Kalakal. Ito siya. Simpleng Kalakal. Simpleng Kalakal. Ayan. So, follow nyo siya. Ito. Ano? Bakit ganito yan? Simpleng Kalakal. Tama naman. Simpleng Kalakal. Ayan. Ito. Ito, follow nyo siya, guys. Yan, gumagawa siya ng EAs. Student ko siya, so yan. Ayan yung mga Get sir. Nga pala sir, IT grad ako, robotics medyo 40 ko dati, kaya medyo gets ko EA mo. Yan, di ba? Nagigets mo. So, kung gumagawa ka ng robots, ayaw mo naman ng one-liner commands lang, di ba? Alam mo yan? You want the structure ng code mo, structure ng interface mo na you have control eh, di ba? Yun yung robotics mo eh. Alam mo yun? So, magaling nga siyang sumapak, di ba? Kunwari yung robot mo is fighting robot, ganyan. So, pero hindi siya kailangan hard code mo pa, 'di ba? 'Yun naman ang characteristics ng isang pangit na code, 'di ba? Na naka-hard code lang, na isang instructions lang, 'di ba? So, a characteristic ng isang magandang code, isang magandang software is its flexibility, and same with EA, 'di ba? Same with EAs kasi kapag hindi mo siya ma-optimize, hindi mo siya ma-optimize for the need and makapag-adapt siya doon sa kailangan mong ipagawa sa kanya, walang silbing robot yun, di ba? Nagigets mo ako. Python. Nagigets mo ako. Ito, dalawang IT to. Si Trader Crime tsaka si Onak. Di ba? Nagigets nyo yung pinagsasabi ko. First year pa lang naman. Ayos yan. Ang mahirap lang, alam mo yung parang medyo feedback ko lang dyan sa IT kapag kukunin mo. Sa field, hindi kasi matatapos yung pag-aaral mo dyan eh. Yeah. Kasi you are dealing with tech eh. Yeah? Alam mo, tech is continuously evolving eh, di ba? So, medyo maraming aralan lang. Pero ang gaganda naman daw ng sahod, di ba? Ang gaganda naman ng sahod. So, palag-palag, di ba? Alam mo yun? Pero hindi ka matatapos ng kakaaral, di ba? Di ba? Research is our best skill. Hindi ko alam kung anong context nung sinabi mo, Simpleng Kalakal, pero yes! Sa IT ba? Oo, sa IT, di ba? Ay, ito pala! Ito si Simpleng Kalakal is IT student. IT ang forte niya dati, di ba? Tama ba ako?
Di ba ano yun? Yung mga kilala kong ITs ngayon is ComEng, yan di ba? So, kumpleto yan di ba? Walang tigil talaga yung aral kasi diyan Yun lang yung parang medyo feedback ko doon. Kaya ko kapag yung tinatanong ko ng mga bata na ano bang course ang gagamitin, lagi kong sinasabi na go with the courses na parang yung parang haligi na baga, diba? Haligi and alam mo yan. Sa school, basic lang tinuturo kaya research lang talaga. Basic and hindi naman yun yung point Hindi, ano ba? Hindi yun yung point ng school Yeah, yung complication. The point nun is you know how to you know how to read and write and evaluate. Parang ganun yung so nagets mo ba? Parang ayun. Ano ba yan? Pinag-uusapan natin. Anyway, hello guys, how's your day? Engineer Alan, ito ay Edgar pala. Engineer. Vito na. Ako ay napapagod na at malapit na matapos to. Malapit na siyang matapos. Madali lang yung code alam mo yun, madali lang yung concept. Nuggets na okay na yung concept, gumagana na Ang problema lang is the deployment. Katulad nito, naka WSL na naman ako. Nag-migrate na naman ako sa Ubuntu so doon lang ako naguguluhan. Pero ngayon mukhang okay na kasi nag-send na rin ako ng test kanina. Nag-send na rin ako ng test signal kanina. Mukhang okay naman. Okay yung yung ewan kung anong nangyari doon. Ewan kung anong nangyari doon sa trade na yun. Pero nag-gets mo ba? Ay nako, bitong yan. Hindi na ako pinapatulog niyan, Diyos ko. Parang ilang linggo na ako dito sa pero yun lang. Pag naman na to, ayoko ng Ubuntu, ayoko ng Linux, ayoko talaga, nakakapagod. Ayun na nga, isa pa nga yun sa pwede nyo akong i-bash doon kasi nakiklaim ako na programmer ako, di ba? Pero ayoko sa Ubuntu, di ba? Sabi nila dapat pag programmer ka Ubuntu lang, di ba? So pwede nyo akong i-bash doon. At then sabihin, hindi ka naman totoong programmer. Hindi ka totoong programmer kasi hindi ka Ayun na ba? Diyos ko po naman kasi Ubuntu, ang hirap naman. Yung Linux Surface, syempre natutunan ko. Infra, yes, yung nga yung parang doon. Pero pag sa AI kasi no choice ka Kailangan mo kasi ng computing power. So ang support for AI is nasa Linux. So, ikaw, Trader Crime, ngayong first year ka pa lang, Trader Crime, ang gagawin mo na ngayon is sanayin mo na yung sarili mo sa Linux interface. Sanayin mo na yung sarili mo doon. So, wag ka na magwi-Windows dahil ikaw ay IT student, di ba? Development lando doon lahat ng di ba? Master Shell, ayan, Shell, Power Shell, di ba? Master Shell, master mo ang yun. Pero ngayon, yung laptop mo, yung PC mo, i-dual boot mo na ng Linux. As in, kasi ikaw may hirapan kapag nasa field ka na. Ikaw ang mahihirapan kapag kasi kung nagro-robotics ka ngayon, sino nga ba yung nagro-robotics? Ikaw ba yun? Yan. Yung Raspberry Pi, Linux yun. Gamit na gamit mo yun. Adriano is Linux din yun, di ba? Yung di ba? Adriano, tsaka yung mga mini PCs, di ba? Mini PLCs, di ba? Lahat yun based on Linux, di ba? So, ang programming so yan, kung mag-aano ka na, mag-research ka na about Linux, kung paano mo siya although hindi kailangan mo lang masanay, di ba? So kailangan mo lang masanay yung
Ang pinaka nahirapan ako na inaaral ko is networking. Yun yung parang hirap na hirap ako. Yung paano i-network lahat ng files dito sa bahay, yung internet, yung paano magkakaroon ng central hub, 'di ba? Yun yung isa sa parang hirap na hirap talaga ako. So alam mo yun. Pwede mo yung i-focusan din, 'di ba? Focusan at anuhin, 'di ba? Subnet. Oh sir, di lang kasi basta kabit-kabit 'yan. Mag-aayusin. Oo, 'di ba? Nahihirapan ako eh. Kasi ang dati kasi yung Gabay Bito, ang plano diyan was to have multiple GPUs running para mabilis, 'di ba? Tapos i-run, tapos syempre sa main PC ko, sa workstation ko, tapos yung may PC pa ako na kailangan magko-conduct ng consistent na analysis lang ng and magti-train ng data. So doon ako hirap na hirap yung pagko-connect-connectahin lahat, 'di ba? Yung tapos pag-anuhin, 'di ba? Ang tawag doon, subnet mask, ano ba 'yon? Hindi ko alam. Basta yung pagko-connect-connectahin lahat ng multiple devices at yung parang yung ang tawag na sa is yung synergy ng lahat ng devices pag meron kang yun ang kaya dapat yun ang matutunan ng kung mahirapan nga din ako, hirap na hirap talaga ako. Nako, yung coding part, yung madali lang lahat 'yan, 'di ba? Yung infra yung parang mahirap 'di ba? Yung kapag yung gagamitin mo na, 'di ba? Nakikita mo ba? IT ka din, 'di ba? ONAC hirap no? Heist. Pero hindi ako makaget over na ang hit index natin kanina ay 46. 46, man. Grabe naman yung 46 na yan. Hindi na makatarungan yung 46, man. Buti di ako lumabas. Anong Monday pa pala to? Anong araw na ngayon? Monday pa pala to, Lodi. Anong araw na ba ngayon? Friday na pala ngayon? Friday na pala ngayon? Ay, wow, Dinner lang, men. Follow nyo siya. Follow nyo to sa Simpleng Kalakal. Ayan. So, meron siyang ready na SMC ICT bot. So kung gusto nyo bilhin yun, bahala sa buhay nyo. Pero I think na, maganda ba? Hindi ko alam. Ewan ko, tanong nyo sa kanya kung maganda ba. Kung maganda ba yung ginawa niya. Pero, hindi ko naman bakit? Sugarcoat ko pa ba yun? Diba? Hindi. Kung pangit talaga yung lumalabas diba? Kung pangit talaga yung lumalabas siyang as automated diba? Sugarcoat po pa ba yun? Hindi tayo ganon. Kung ano yung nasasabi natin, yun lang dapat, diba? Ayun. Hello guys. Raymond Neil Manas, hello. Hindi naman ganun kainit yung aking camera. Bakit kasi sinasabi nila may init daw? Wala akong paid mentor. Hindi mentorship yun, Lodi. Technical course kasi yun Pero, diba? Hindi siya mentorship Kasi pag nagbayad ka, tapos sabihin mo na, bakit Ang tinuturo ko lang talaga is how to make trading robots. Yun yung tinuturo ko. How to make trading robots. Pero of course, may mga sample strategies doon sa course. Madami yon. Pero of course, yung paghahanap mismo ng strategies, baka ma-disappoint ka So, ayun lang naman yung sinasabi ko. Pero kung magkano, yung course is 11,599. Diba? Medyo bubunuan mo talaga ng oras. Around siguro 3 months kapag chill lang, di ba? 3 months matatapos mo yun. Pag chill lang, di ba? Yung 2 video, 2 videos per day, ganun. Tapos susubukan mo talaga yung mga examples. Okay naman yung pagkagawa ng structure nung course. So, eto siya.
Ayan, so explain ko na lang din. Para astig. So ito yung core. So login tayo. So the course is enrolled courses. Ito. EA development. Ay, marami na rin ako reviews Ayos So, ang curriculum is this one, di ba? So, the curriculum is this one. So, introduction, syempre. Embracing the programmer's mindset. So, ang ano ko kasi dito, ang goal ko is yung traders natuturuan mag-programming. So, kailangan nilang embrace yung parang how a programmers think, di ba? So, of course, diving into FX Dreama, di ba? Basics ng FX Dreama, di ba? So, isa yun sa parang doon. Tapos, of course, exploring advanced diving in FX Dreama. So, marami na tong courses, marami na tong examples, di ba? So, nandito na si ayan, kung paano gumawa ng one indicator lang, paano mag-backtest ng EA, tapos yung mga types ng di ba? EAs, di ba? Tapos of course, dito may mga hedgings din dito, tapos kung paano gumamit ng ATR, lahat ng marami, kumpleto naman to, di ba? So then of course, ito mga isa-isahan lang to, one strategy, one condition, lang. So tuturo din naman sa inyo kung paano ayan, katulad nito, magsama-sama ng EA, di ba? So isa 'yon sa gagawin. And of course, meron din tayong price action EAs, di ba? So, kung paano gumawa ng mga price action EAs, yung mga tag dito, mga candle patterns, mga price, yung actual highs and lows, di ba? Trend lines, di ba? So, kung paano mo siya malalagay doon, di ba? So, ang next is paano gumamit ng time filters. Medyo madali lang yan, straightforward naman yan. Ang problema lang is madami, di ba? And of course, dito sa time filters, meron tayong news filters, kung paano gumawa ng news filters and paano siya integrate sa strategy mo, di ba? And of course, tuturuan ko yung paano mag-backtesting ng iba't ibang klase ng EA, di ba? Tapos ito mga special lessons to na diyan. Tapos ito yung isa sa importante, the quant concepts, to kung paano mag-quantitative engineering sa quantitative analysis, di ba? So, and of course, and kung okay na sa inyo yung okay na sa inyo natutunan nyo, and gusto nyo talaga mag-push through na as a programmer. Although, magagawa nyo na lahat ng gusto nyo gawin dito sa FX Dreama. Pero dito meron akong hard coding course dito na nandito na rin na rin talaga, parang step by step kung paano mag hard code ng EA, di ba? So kung yung actual codes na, kasi sa FX Dreama is block programming kasi yon. So kung gusto mo nang matuto mag-programming talaga na ay mag hard coding, so meron din ako niyan, so matututo ka rin mag-programming. So ayun, yun lang naman yung course. So kung gusto nyo, di ba? Ito kasi is ito is hard coding, di ba? FX Dreama kasi, kung titingnan natin yung FX Dreama. Kung titingnan natin yung FX Dreama kasi, kasi ito block programming kasi ito pero the concept is the same, di ba? So the concept is the same. So punta tayo sa builder na ito. Ayan, so kung titingnan mo kasi dito, to mga blocks to So kung kanino mang project to na hindi nagpapangalan, pwede bang pakitanggal? May nakikishare kasi nitong students ko. So ayan, so katulad nitong project na ito, kanino ba to? Ano ba yan? Ito pala. Ayan. So it's block programming para ka nagpo-flowchart di ba? So para ka nagpo-flowchart, para ka so alam mo yan? EMA Pro by DFX. Boom! Alam mo yan, Anyway, ayan. So, magagawa mo naman lahat dyan. Pero,
Ayun nga. Pag gusto mo lang naman, di ba? Na so, yeah. Ayun. So, kung gusto niyo lang naman, punta lang kayo sa noalgo.com. Noalgo lang pala. Noalgo.com. So, di ba? Ayos ba? Ano nangyari dito? Wala pa. Sir, paano mag-optimize? Naku, mahirap-hirap yan. Mag-optimize. Pero ang sa MT5, naku, mahabang turuan yun eh. Di ba? Pero meron naman sa MT5 kasi na bakit wala akong MT5 na bukas? Ayan. So kung mag-ano ka kasi, kung mag-MT5 ka, yeah. Kung mag-optimize ka kasi, meron naman sa backtesting panel na ano, na parang what do you call this? Ito. Ay. Saan yung na-barco view? Navigator, ayan. So, kunwari, test natin to. Ayan. So, meron siyang optimization dito. Ayan. So, you can use this, di ba? Medyo kailangan mo rin talaga mag-invest sa magandang PC. Yun naman talaga yung parang ano. Pero kung ang technique diyan is you go general first, alam mo yun. Mag-general ano ka muna, tipong kung i-test mo is time frame muna, isa muna, yung pinakamalaking factor muna, the time frame. Tapos kapag na-narrow down mo na, 'di ba? The funnel method, 'di ba? The funnel method. 'Yun naman yung ano rin 'yun, pang-save din 'yun ng computational power, 'di ba? Yung funnel method kasi at least ang una mong i-ano is yung simpling strategy, 'di ba? Yung tatlong parameters lang muna, 'di ba? Tapos yung isa-isahin mo, 'di ba? Isa-isahin mo muna. Mag-start ka sa base strategy. Base strategy first, and sa second, yun yung tinuturo ko sa ano eh, dito sa sa isang course. Ito, algo trading, yung quant concepts dito, yun yung funnel method. The funnel method is yun yung talaga parang tinuturo dito sa course na ito. So ayun, diba? Try mo. Huwag mong lahatin, di ba? Kasi hindi mo magigets kung ano ba yung maganda, di ba? Generally, di ba? Alam mo yun, na hindi mo alam kung okay ba siya sa higher time frame o sa lower time frame. Hindi mo makukuha yun kung isasalpak mo lang lahat di ba? Wala lang lahat yun di ba? So, ang importante is makuha mo ano bang factors nang nakaka-apekto dun sa strategy na yon, di ba? So, pag sinalpak mo lang chinikan mo lang lahat doon, tapos naghanap ka lang magandang results. So, ang makukuha mo lang doon is mga overfitted na results. And ang delikado doon is kapag natuwa ka doon, ipopost mo, feeling mo ang galing mo, di ba? Yun ang problema. Kaso hindi pala properly evaluated yung strategy mo, di ba? Hindi pala properly optimized yung EA kasi, di ba? Nagigets mo ba ako? Kaso, syempre, dahil maganda nga yung naging results niya, matatatak na sa utak mo na maganda rin maganda tong EA na ito, which is, yun yung delikado. Kasi, ang mangyayari doon, isasalpak mo yun isasalpak mo yun sa live, di ba? Kapag sinalpak mo sa live, tapos nagulat ka, parang, maganda sana kung maulit yung nangyari dati. Paano pag hindi? Di ba? Yun ang danger ng isang overfitted na EA, di ba? So, parang kapag kapag hindi na naulit yung nangyari doon, yung nagkaiba ron siya ng ibang cycle na, gano'n, wala na, di ba? So, hindi mo alam, hindi mo ma-pinpoint ngayon saan ka mag-a-adjust, di ba? Kasi, hindi mo pinpoint ngayon, hindi ka mag-a-adjust kasi ang chinikan mo lang literal lahat di ba? So, medyo mahirap yung ganong method, di ba? Ayun, isa pa yan. Huwag kang mag-entire history. That doesn't make any sense. Ang kailangan mo lang i-test is, ang kailangan mong i-test is yung
previous na conditions, 'di ba? So ang magandang hack diyan is you find a section ng market na nagda-down, section ng market na nagsa-sideways, sa section ng market na nag-uptrend. Yung latest, 'di ba? Tapos doon mo lang i-test, okay na 'yon. 'Di ba? Kasi the performance nung huli, yan ang makakuha ka talaga ng overfitted diyan. Yun yung diyan. Yan yung overfitted na results because entire history. Hindi imposible yun eh. Kahit sabihin natin lumabas yan, medyo nagigets mo ba ako? So, wag mong anuhin. Di ba? ang gagawin mo is siyempre, ano ba yung latest conditions? Tatlong conditions lang naman hahanapin mo, 'di ba? Kapag pataas, pagpababa at pa-sideways, 'di ba? So hanapin mo 'yon, 'di ba? Hanap, 'di ba? Hindi mo alam din kung ano yung risk management na ginagamit niya, 'di ba? So, nagigets mo ba ako? So, yun yung anyway, ayun. Parang haba nung sinabi ko, napagod ako bigla. Hello din sa mga hello sa mga bagong followers ko and sa nasa live. Free video mo lang to napanood ko kasi. Di ba ako nag-optimize doon? Hindi nga. Ay syempre, lang yung load syempre tinuturo yun doon sa paid eh. Medyo matagal kasi gawin, so hindi siya pwedeng free, alam mo yun. So, diba? So, ayun. Gets mo ba? Hello guys! Ano na music ko Ano yan? Or sa course mo na yun? So, nasa course na yun Nasa course na yun, Lodi. May mas mura na algo trading lang kasi marunong ka nang gumawa ng EA, di ba? So, I think medyo baka ka na. So, itong isa, okay lang to kasi may free EA to na hindi siya free pala. So, EA talaga nito. EA talaga to na EA may retracement. Tapos, tuturuan lang kita kung paano mag-funnel method sa so, di ba? Ice ba? Ice? Alright. Di ba? Sarap naman ng buhay. Sarap naman ng feeling. Ay, sarap naman ng ang convenient naman, di ba? Kasi good things aren't free, men. So, kailangan na lang natin tanggapin yan. hindi ko maano yan So, tensya na. Anyway, guys, magdi-dinner na kami. So, maraming salamat sa pagtambay. Maraming salamat, guys. Bukas na lang ulit. Same time. So, kung may mga tanong kayo, so tanong lang. And please follow me kung okay lang naman. Tapos, ayun lang naman. Maraming salamat sa pagtambay, guys. Same time tayo bukas. Maraming salamat. Pabush! Bye-bye!